Magandang araw guys. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano ah, mag-compute or paano gawin ang CPU scheduling algorithm na shortest remaining time first or ang SRTF. Bago natin simulan yung process na to, tignan muna natin kung ano yung tinutukoy ni SRTF nung sinabi niyan time. Ano yung time natin? Ang time natin ay magbe-base tayo sa CPU burst, yung 83216 natin dito. Magbe-base tayo dyan. Kung sino yung shortest, siya yung mag-una. So, sa PID natin or process ID, meron tayong ABCDE. Ang 80 natin or ang arrival time ay 025911. Ang CPU burst natin ay 83216. So, gumawa muna tayo ng chart para makita natin kung paano siya nagpa-process. So, paano gumawa ng chart? Paano natin matutukoy kung ano yung pinakadulo? So, ang gawin nyo, ipag-plus nyo yung CPU burst nyo. So, sa akin, 6 plus 1, 7 plus 2, 9 plus 3, 12 plus 8, 20. So, 20 ang aking dulo sa chart. So, mag-start na tayo. Para hindi kayo malito kung ano yung unang magpa-process or ano yung nasa pila, ganun. Gumawa kayo ng table. So, table natin ay dalawa. Bakit dalawa? Yung isa ay ready queue or tawagin ang ating RQ. Yung isa ay CPU. Ano yung ready queue at CPU? Yung ready queue ay yung pilahan at yung CPU pag nakapasok na sila, doon na sila magpa-process. So, unahin natin. Mag-start tayo sa A. Nasa ready queue. Since wala naman nagpa-process, wala naman nasa ready queue yung iba, tanggalin na natin siya and pasok agad si A. Since ang arrival time ni A ay 0, yun yung inuna natin, kaya ganun. And so, magpa-process na siya. 1, 2. Nung nakapag-process siya ng 2 milliseconds, pumasok si B. So, pasok siya sa ready queue. Ngayon, shortest remaining time. Titingnan natin kung sino yung shortest. Nakatalo na siya ng dalawa. Nakapag-process siya ng dalawa. So, ang 6 na lang ang kanyang remaining time. Si B, ang remaining time niya ay 3. So, since shorter si B, i-end natin yung process ni A para makapasok si B. So, matatapos si A dito. Ito na si A. And magsisimula ang process ni B. So, 1, 2, 3. Nandito na si C. Pasok sa remaining time. Since wala nang process time si B, magiging 0 na siya. Tapos na siya. So, ito na si B. Tapos na siya dito. So, may A muna dito dahil sa ano niya. Nagtapos siya dito pero may remaining time pa siya kay may A. Tapos dun si C. Ngayon, dalawa na ang nasa ready queue natin. Si A at saka si C. Titignan natin kung sino yung mas mababa. Si A ba na 6 o si C na 2. Since mas mababa si 2 or si C muna ang unang magpa-process. Papasok natin siya sa CPU. Tatanggalin natin siya dito. So, magpa-process siya. Ilan? 1, 2. 2 milliseconds. Nandyan si C. So, paano yan? Wala tayong nadaanan dito. Tapos wala na si B. Pero, tatandaan natin, nasa ready queue pa rin si A. So, siya ulit magpa-process. Dahil wala na siyang pagkakomperan, wala na to. Hindi muna natin siya makakompare sa 1. Hindi pa mag-start si D. Dahil hindi pa natin napupuntahan si D. O kaya si E. So, si A muna. Si A, papasok ulit siya. Si A ay may remaining na 6. So, 1, 2. Titignan natin ngayon. Dahil nandyan si D, titignan natin siya. And minus 2 milliseconds. Nagiging 4 na lang siya. I-compare natin si 4 kay 1. So, mas mababa si 1. Kaya tatapusin na natin ang process ni A. Balik siya sa ready queue. Ang papasok naman ay si D.
sa CPU. So, ito si A. And then, ang next natin magpaprocess ay si D. So, meron siyang 1. 1. Yan na si D. Tapos na ang process. So, may ready queue tayo dito na A. Tatanggalin natin siya. Pasok siya sa CPU. And, may 4 siya. So, 1. Nadaanan natin si E, which is 6. So, mas mababa pa rin si 4, or rather, 3 na siya, kasi naka-process na siya ng 1 milliseconds. Mas mababa pa rin si 3 kaysa kay 6. So, nasa ready queue pa lang si E, hindi siya papasok sa CPU para mag-process. Tutuloy natin si A. Naka 1 na siya, and may remaining na 3. 1, 2, 3 process. Or 3 milliseconds. And yan na si A. Since wala na si A, tanggalin na natin siya sa CPU and papasok si E. So may 6 process si E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dire-diretso na dahil wala naman siyang ibang process ID dito. So ito si E. So end process natin si E. Ngayon, kukunin naman natin ang computation na ano ang CT? Ito ay completion time. Ano ang TAT? Ito ay turnaround time. Ano ang WT? Ito ay waiting time. So, sa completion time natin, titignan lang natin kung kailan nag-complete ang process. So, unahin natin si A. Ang completion time ni A, tatlo si A, di ba? Ito, ito, at ito. Pero ang completion time niya, isa lang dapat. And yun yung pinakadulo, yun yung hanapin mo. Hindi yung pinakadulo ni una, hindi yung pinakadulo ni pangalawa, kundi yung pinakadulo nung last duplicate process. So, 14. 14. Si B naman, lagyan natin ang label para din malito. Ito si A, ito si B, ito si C, ito si D, and E. So, si A, 14, si B, tingnan natin, B, wala namang duplicate, kaya 5 ang completion time niya. So, 5. And then si C, wala rin duplicate, 7 ang completion time. Si D, wala rin duplicate, so 10. And then si E, ay yung pinakadulong process natin, so 20. 20 ang completion time ni E. Sa turnaround time natin, ang formula natin ay completion time minus arrival time. So, maganda, isulat na natin yung completion time. 14, 5, 7, 10, 20 minus ano ang arrival time natin? Ito po siya, arrival time, given na po siya kanina. So, ang arrival time 0, 2, 5, 9, 11. So, ano ang sagot natin? 14 minus 0, 14. 5 minus 2, 3. 7 minus 5, 2. 10 minus 1, 1. 20 minus 11, 9. So, siya yung turnaround time natin. And, kunin natin yung average time or average turnaround time. Ito ay, paano makukuha yun? Ipag-plus natin lahat ng value. And then, i-divide natin kung ilan ang process. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang process and i-add natin. 14 plus 3, 17 plus 2, 19 plus 1, 20 plus 9, 29. So, 29 divided by 5. Bakit 5? Kasi nga 5 ang process natin. So, yan ay 5.8 milliseconds ang average turnaround time. Yan po ang average turnaround time natin. So, isulat po natin siya dito sa taas. Or pwede dito na lang. Ang average niya
AVG or average turnaround time ay 5.8 milliseconds. So sa waiting time naman natin, meron siyang dalawang formula. Pero ang gagamitin natin ay mas madali or yung mas mabilis na turnaround time minus CPU burst. So, meron na tayong turnaround time. Ito yun, no? Yung value na to. So, 14, 3, 2, 1, 9. Minus natin siya sa CPU burst. Ano ang CPU burst natin? Given din siya kanina. 83216. So, minus lang natin siya sa 83216. 14 minus 8, yan ay 6. 3 minus 3, 0. 2 minus 2, 0. 1 minus 1, 0. 9 minus 6, 3. So, 9 divided by 5 ulit kasi process ID ay 5. 9 divided by 5 is 1.8 milliseconds. So, ang average waiting time natin ay 1.8 milliseconds. Yan po. And dun po nagtatapos ang ating tutorial sa shortest remaining time first scheduling algorithm. Maraming salamat po sa panonood.